What's up, everybody? My name is Tararuchi, and let's welcome to the video! Hey everyone, here we go again to share some tips and tricks about crypto gaming, and I'm your boy Tararuchi to dive deep into the latest games around Ronin Network. So if you're into crypto gaming, hit that subscribe button and turn on the notification bell so you will never miss an update. Let's get into it. For today's video guys, we're going to talk about the token task and the task system. I know a lot of you is very confused kung anong gagawin sa game. Kung paano kayo magpapa-level. Ano bang uunahin natin? Ano ba yung mga dapat ah, i-focus? Gusto mo bang mag-combat, mag-farming, mag-gathering? So in this video, I will going to explain to you what are the importance sa factor na yan. So, i-explain ko muna sa inyo tong token task na to. I will try to elaborate, to explain everything before I give you the advice, okay? So, this is only based on my own understanding and perspective. So, I didn't play the game, but based lang dito sa game guide nila, I think I can evaluate or give some advice para sa ibang tao na medyo nahihirapan pa anong gagawin sa game. So, most of you might be not seeing this link, but this is very informative game guide. Marami kayong matutunan dito sa link na to. So, this is their official Limitera game guide running. So, in this token task, you can receive a random task inside the panel, which is 1, 2, 3, and if you're lucky kapag may token task dito. So the token task will be have the primary in-game token. So let's say the primary in-game token will be Ronin or the Lua token. So I think in CVT, the Ronin token will be the primary token, right? So So, I said, there will be a random 15 tasks. So, pwede ka pumili ng combat, farming, or gathering. So, it's up to you anong papalevel mo. Anong ifo-focus mo. But there will be a strategy here for you to maximize your energy and your time. Also, to gain some in-game token. Diba? Ay naman ang gusto natin. So, kumita din at mag-enjoy. So, muna explain ko muna. You can take a random task here from different combat, farming, gathering. Now, the token task is just showing off by probability. So, chance lang siya, hindi siya yung kada refresh. Every 15 minutes kasi nagre-refresh to. So, hindi siya yung lalabas agad siya. So, your luck point is only 1. But you can also accept muna 5 tasks, 5 tasks first so you can gain more luck points for you to be able to gain token tasks much more efficient. So, mas mataas na probability, mas mataas. So, sabihin natin sa um, from 5 from 6 to 15 tasks, puro token na yung kukunin mo. So, you're gonna wait. There will be like 96 refresh every day. So, if you divided the 24 hours sa 15 minutes, there will be 96 refresh. I don't know kung may time limit yung quest na to. Pero based sa screen, wala naman. Sa itong ano na to, wala naman. So, there will be like a 96 refresh every day. So, you can take up to 5 tasks first, then the remaining 10 token, the remaining random task will be the token task. So, it's your own, kung ano, I mean, why not, di ba? Token task including na rin yung XP dyan Kung, as you can see here, the token task also included in the XP for that specific mastery na gusto mo. So, there will be a token, XP, and the luck point. So, swerte ka kung lumabas agad dito sa token task mo, luck point agad. Ano agad yun? Kita agad yun, pera agad yun, di ba? So, there will be like every 15 minutes, then you have to know what your specialty, ano ba? Mag-combat ka ba mastery? Pero explain ko later bakit kailangan mong mag-combat ka lang dito. Okay? So, punta tayo sa task system. Then, pagdating sa task system, yun nga may task panel ka. Yung task panel mo is yung current task mo. Or yung ito, task panel to. Yan. Tapos, daily task. Ito, isa sa mga task sa inside. Sorry. May sipon ako. Daily tasks, you can also choose different three categories of your mastery. So, combat, farming, gathering.
Hear me out about this. Sa daily task, makakuha ka ng level ng mastery. For example, you take combat or farming or gathering. Makakuha ka ng 1 level point for you to level up your mastery. Your specific mastery na gusto mo, farming, gather, combat. So, you receive level 1 gather daily task. So, this task will level up your mastery. So, dito ka magpo-focus talaga. Kung gusto mo puro combat lang. Ngayon, yung leveling up na yun, yung leveling up na yun, wait. I think may na-miss ako. Yung complete 10 daily tasks. So, 10 nga siya. Oh, may additional reward siya sa 10 pag natapos mo siya. Okay. Wait. Oh, I see. Kapag pinili mo yung level na yun, hindi ka pala makaka-receive tama. Pag na-receive mo yung, kunyari, ito pinili mo, confirm, gathering na yan lahat, 10. Gathering na yan buo, 10 dito. Makakuha ka ng 10 tasks na puro gathering lang. Since dito, pinili niya task target is yung combat. Combat to, ito. Lahat ng reward dito parang combat. So, ito, potion siya, tapos may task ka ba dito? From 1, ito ata yung task reward for the 1 sa isang task. Then, from up to 10, you'll receive like, different tasks. Tas ito may mga bounty siya. Bounty reward siya. So, maganda. So, dito, you can select one task one mastery na gusto mong palevelin. Kasi 10 dito yun. 10 task na yun, puro gather lang for farming. So, for sure, level up dyan yung task mo. Now, there will be a level also, the task. The task is leveling up. For example, the combat. So, magle-level to yung combat mo, task mo. Ngayon, syempre, the reward will be also a higher tier ng reward. So for example, ito ang pinapaliboy mo yung combat. So yung rewards niya is magbe-base doon sa level. So sa tingin natin yung drops ng level 2 makukuha mo na something like that. Pero this is based only this game guide. So I mean yung part na yun parang inano ko na lang siya. Alam mo yun, instinct mo na lang na ganun yung mangyayari. Since hindi pa naman ko na-try tong task na to, kasi hindi ko naman siya nalaro. Pero based lang dito sa meron dito, parang ganun siya. So, sana tama ako, pero makikita mo natin yun sa CBT. So, random required include potion empty. Random yung rewards niya. Oh, there will be like a admission ticket too. And the XP. Then there will be like the bounty task na. So sa bounty task naman, you can see naman dito na there will be like from 1 to 100. So pag na-complete mo yung 50, nakaka-receive ka ng reward. Then 100, makaka-receive ka ng reward. Now, this is a random task too. But hindi ko alam kung nagre-refresh ba siya weekly or daily. Since 1 to 100 siya, sa tingin, I think weekly yung refresh nito. So, dito naman sa bounty task na to, kung ano yung task na to, ayun na yun. But you can abandon the task. But the problem is, I don't know if you abandon the task. If you abandon the task, magre-refresh ba siya o hindi? Mapapalitan ba siya? So, pwede mong gawin dito, i-ignore mo yung task na ayaw mo. Since sabihin natin, most ng energy mo ipo-focus mo sa farming, gathering. Tapos gusto mo dito pagdating dito sa bounty task, ang i-accept mo lang ay abandon mo yung mga hindi mo kukunin. So, kunyari puro combat ka lang. Puro combat lang, tapos i-ignore mo yung iba. It's up to you, di ba? Tapos, pag na-unlock mo yung 50s, 100, may special reward siya. Then, also, you can track also your quest. Then, if submit, alam mo yun,
Then, ito na. Ito yung mahalaga dito kung paano mo i-maximize tong tatlo na to. So, there will be a trick. I think magiging effective to para sa'yo. Kung sa tingin mo effective to para sa gameplay mo. Um, Ako kasi ang gagawin ko, random na to eh. Random task, but hindi siya random actually. You could choose the mastery, 'di ba? Tas ang sinasabi lang naman dito random yung gagawin eh. Pero yung mastery yung pinakamahalaga dito kung ano yung gusto mong kunin. So pwede mo kunin dito yung pinakamatataas. Sabihin natin ito kill. Huwag mo na kunin itong donate. Kasi as you can see magta-turn in ka ng Lord Fang tapos ito Slender Puklo which is consumes you an energy. 5 energy ano. Siyempre pag pinatay mo mobs, hindi mo malulot yung energy kung yung loot kung wala kang energy. Pwede kang pumatay ng mobs. So ito yung magagandang quest. Yan, XP. Mas mataas pa nga yung ano nito, yung lucky point nito kaysa dito. Tapos same lang sila mas 68. Pero ito madali lang to. Pero sa tingin ko this skill Chaos Rat, the Chaos Rat will be located in a chaos area which is PvP doon. So medyo mahirap to. But you can bring some team para tapusin to. Pero ito isa sa mga madadali. Mababa yung XP niya pero okay na din. Now, the trick again here is take up to 3 quests for you to achieve like itong level na to, itong 1.5 or 2.0. But it's up to you if you're going to do that since I know most of the time limited lang yung time natin sa paglalaro. Hindi pwedeng 24 hours tayo naglalaro. So, para sa akin, i-maximize ko siya na kunin ko yung 5 dito. Ngayon, pwede kong kunin yung 10 sa token task. I will wait. I will wait every 15 minutes, babalik ako sa game. Kapag yung token task na yung may bumagsak na token, gagawin ko siya. So, I can take my time from that. Then, gagawin ko muna yung ibang bounty task. No? Kasi may goal ako eh. May token task akong ginagawa. So, ito muna unahin ko. Diba? So, mamamaximize mo yung token mo. So, mas mataas yung success rate na makuha mo siya. Kasi, what if, ano na, for 24 hours, wala, ano talaga, ilan lang natapos mo. So, maghahabol ka pa ng time para mag-quest dito. What if yung nagga-guard na yung mga player. So, 'di ba? Chaos rat. Paano kung binantay niya man ang player ay nilang mag-succeed ka sa labas. So, mas maganda na yung alam mo yun, may strategy ka. Ngayon, ayun yung strategy kong gagawin ko doon. Ngayon ang strategy ko naman dito sa bounty task na to. Ma-maximize ko din siya. Ngayon, since ang puro combat lang kasi gagawin ko dito sa token task. Combat lang talaga gagawin ko dito, wala nang iba. Ngayon, this bounty task is random. So, walang selection to, random task to. So, dito ko na lang kukunin yung XP nung gathering at nung farm. 'Di ba? Kasi habang may energy pa ako, dito magagawa ko siya. Dito kasi sa token task since ang kinukuha ko dito, guaranteed na kaya sinele ko siya combat kasi guaranteed na makukuha mo 'to eh. Ito random. Ito random. But you can abandon the task. 'Di ba? Dito naman you can also wait naman sa token task but alam mo yun, mas efficient para sa akin mas efficiency siya kung iisipin mo. Mas efficient siya, 'di ba? Tas dito naman ang kukunin ko dito ito yung huhuli kong task para sa akin pagkatapos ng araw. For example, mas nakagi-gain ko na sa bounty task. Most ng task ko diyan, most ng energy ko nagamit ko na diyan. Both farming and combat is nakakuha naman ako ng enough XP para sa kanila. I think ibo-boost ko yung selection sa combat. So, most of the time baka mas wala kang energy, 'di ba? Kasi nga grabe yung consume ng energy din dito kung sunod-sunod sa dami ng task na yan, imposibleng hindi mo matapos to tapos maubos yung energy mo. So, ibubuhos ko siya sa combat. Ngayon, ayun yung unang trial set ng plan ko sa game. Ngayon, pag hindi nag-work yun, hindi siya
alam mo yun, hindi siya naging efficient sa'kin, hindi siya nag-follow up sa gusto ko. Dun ko babaguhin yung method ko. So, I'll try to maximize both, etong token task, kung ano yung meron na task ngayon, task dito sa bounty task. So marami tayong puwedeng i-try na strategy dito, pero sa tingin ko yun yung pinaka magiging efficiency para sa'kin, yung gagawin na yun. Ngayon pala, puwede ka palang maka-receive ng token refresh dito. Puwede kang mag-refresh kahit di mo na antayin kapag nakakuha ka ng token, how to obtain token task refresh ticket. So puwede kang mag-refresh ng ticket. So puwede mo gamitin yung ticket mo. Ano 'to, expiration time. Wow! 0 to 3. Ayan, combat rank. Ay, hindi ko pa 'to masyado na-gets. May leaderboard siya. Medyo di ko nabasa 'to, sorry. Pero yun nga, may leaderboards yung task system na 'to. Itong token task refresh ticket, parang yung ito leaderboard, players have a chance to earn ticket. Yung ticket na yun, pwede mo siya magamit sa pag-compete ng leaderboards dito. So, yung task mo, they will be like a task refresh. Then, yun nga, yung points mo will be valid for, leaderboard. So, may ranking siya. Okay din. Daily ranking rewards. Then, daily siya. Then, valid yung ticket mo for 3 days. Pero, the leaderboard is settled once a day. So, isang beses yan sa isang araw. Okay din. So, yun lang naman yung take ko dito. Sana naintindihan niyo yung mga pinagsabi ko. I hope you learn something new about this game. Kahit hindi ko pa siya nalaro, this is only based on my perspective and based on my understanding. Hindi ako sa game. Sana nakatulong to sa inyo. Subscribe, like, and comment. Thank you guys for watching. See you in the next video.